Hindi mo ko matutulungan. Walang gamot na makaluluna sa akin. Umalis ka na habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Hindi mo kami matutulungan, Serafina. Ikaw ang mas inaalala ko. Lalo pat papalapit na ang kabilugan ng buwan. Itay! Wala ng tatay ko. Kasalanan ko ito. Kung hindi sana ako magkasarili, hindi sana ito sasapitin ng aking ama. Maraming kwentong bayan na pilit na inililibing sa limot dahil ayon sa iba, wala naman itong katuturan at wala namang katotohanan. Ngunit paano kung ang sinasabing kwentong bayan ay totoo pala at naranasan ng ilan sa atin, lalo na katulad ko? Dark Shadow, ako nga pala si Serafina, 20 taong gulang, apo ng isang albularyo. Pinalaki ako sa makalumang paniniwala, malayo sa kabiasnan. Ngunit hindi ako ignorante sa makabagong pamamaraan. Hayaan niyo pong ikwento ko ang aking karanasan tungkol sa mga aswang. Ito ang aking kwentong Dark Shadow. Lola, kumain na po tayo. Naghanda na po ako ng almusal natin. Pritong talong at itlog tsaka sinangag. Tatapusin ko lang itong paghahabi ko ng banig, apo. Mabilis lang ito. Konti na lang. Ay sige na, mauna ka nang kumain. Nakalulungkot po kasing kumain mag-isa, Lola. Gusto ko po sana kasalo kayo sa pagkain. Ay nako, ikaw talaga, Serafina. O siya, tayo na't kumain na. Alam ko namang hindi ka titigil sa pangungulit mong yan. Sabi ko na nga ba, Lola hindi nyo rin ako matitiis. Sige na po, tara na po kayo at baka lumamig na po yung pagkaing inihanda ko. Maghahain na rin po pala ako ng mainit na tsokolate para po sa ating dalawa. Oy siya, sige. Maghuhugas lang ako ng kamay. Ay magkakamay ako sa pagkain. Mas masarap kumain ng nakakamay kaysa gumamit ng kubyertos. Lumaki ako sa piling ni Lola During. Maaga kasi akong naulila dahil namatay ang aking ina sa panganganak sa akin. Ang aking ama naman, hindi ko alam kung nasaan na. Ang sabi sa akin ni Lola, dayo lamang daw ang aking ama. Nakilala raw ito ng aking ina sa Maynila at may lahi raw itong Amerikano. Kaya siguro, tisay ako. Bihira kaming bumaba ng bayan dahil naninirahan kami sa taas ng bundok, malayo sa kabiasnan. Dahil dito, madalas mapagkamalan si Lola na isang mambabarang. Pero ipinagkibit balikat ko na lamang iyon dahil alam naming hindi totoo. Ang totoo kasi, si Lola ay isang magaling na albularya. Kapag may nagkakasakit sa mga kalapit namin dito sa bundok, si Lola ang kanilang takbuhan. Ano? May bala ka bang sumama sa akin sa bayan? Maghahanap ako ng trabaho doon para makatulong kay inay at saka kay itay. Gustuhin ko man pero hindi ko pwedeng iwan si Lola. Kawawa naman siya. Wala siyang katulong sa bukid. Ano ka ba? Nandiyan naman ang pinsan mong si Bimbo. Aalagaan niya si Lola During. At saka, mas malakas pa nga si Lola During kesa sa kalabaw Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Baliw ka talaga. O sige, magpapaalam muna ako kay Lola. Kapag pinayagan ako, sasama ako sa iyo sa bayan. Teka, anong klaseng trabaho bang pwede nating pasukan doon? Ayon sa pinsan kong si Sally, katulong daw sa bahay o kaya tendera sa kantin. Ay, okay na yun. Ang mahalaga may sweldo buwan-buwan, di ba? Kaysa naman wala tayong kikitain. Sabagay, tama ka. O sige, kakausapin ko si Lola. Tapos sasabihin ko sa'yo kapag pumayag siya na magtrabaho ako sa bayan. O sige, sabihan mo ako Siya nga pala, mauna na ako sa'yo, Serafina. Kailangan ko pa kasing ihatid tong pagkain nila inay at itay para sa pananghalian nila. Kita na lang tayo bukas, ha? Sige, Salome. Ingat ka sa daan.
Marami pa namang nagkalat na ahas ngayon dahil tag-init. Sa mga taong ahas lang ako takot ano? Hindi sa mga ahas sa gubat. Baliw talaga tong babaeng to. Pero sa bagay, mas nakatatakot nga naman ang ahas na nagbabalat kayong tao. Matapos na nga itong nilalaban ko para makauwi na ako at makausap ko na si Lola Turing. Hindi ko alam kung papayagan ba ako ng lola ko na magtrabaho sa bayan. Pero ng araw na yun, nagbakasakali akong kausapin si Lola Turing hinggil sa aking plano. Pagkarating ko ng bahay, naabutan ko si Lola. Nagpapausok gamit ang bunot ng niyog at insenso sa buong paligid ng aming bahay. Naruroon si Bimbo, kumakain ng nilagang kamote habang nagkakape. Anong sinabi mo, Serafina? Magtatrabaho ka sa bayan. Kasama ko naman po si Salome, Lola. Tsaka, mas mabuti na rin po yun para makatulong ako sa gastusin dito sa bahay. Lumalaki na rin po kasi ang pangangailangan natin eh. Bakit? Nagsasawa ka na ba sa buhay natin dito sa bundok, Serafina? Kahit naman wala tayong salapi, mabubuhay tayo sa dami ng mga pananim natin at marami rin tayong alagang hayop. Hindi tayo mauubusan ng pagkain. Hindi naman po yun ang dahilan ko, Lola. Gusto ko rin po kasing malasap ang pamumuhay sa syudad. Hindi naman po ibig sabihin nun kalilimutan ko na ang mga turo ninyo at ang pamumuhay natin dito sa bundok. Nauunawaan ko, Apo. Ganyan din noon ang iyong ina. Masyadong mausisa sa buhay sa syudad. Pero kalaunan ay bumalik din. Hindi niyo po ba ako papayagan, Lola? Bakit naman kita hindi papayagan? Malaki ka na. Ang hiling ko lang ay huwag mong kalilimutan ang mga turo ko. Lalo na sa mga nakagawian nating panggagamot. At huwag kang basta magtitiwala sa mga taong makakasalamuha mo sa bayan. Hindi lahat sila ay tunay. Ang iba'y nagbabalat kayo lamang. Maraming salamat po, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Sisikapin kong makabisita sa inyo na madalas. Sana ipayagan ako na magiging amo ko na umuwi tuwing linggo. Lola, may problema po ba? Bigla po kayong natahimik. Wala ito, Apo. Huwag mo na lamang akong pansinin. Siya nga pala, kailan ang alis ninyo ni Salome? Magkikita po kami bukas, Lola. Ikukumpirma ko po kung kailan kami bababa ng bayan. Sige, ihahanda ko rin ang mga kakailanganin mo sa pagbaba mo ng bundok. Mag-iingat ka sana sa bayan, Apo. Hindi lang dito sa kasukala naglipa ng mga nilalang na mapanakit. Lalo na ang mga aswang. Bumababa rin sila ng kapatagan at nakikihalos sa mga tao. Palagi ko pong tatandaan ang turo ninyo, Lola. Pangako po, hindi ako mapapahamak sa mga aswang. Ginagabayan niyo naman po ako simula pagkabata. Kaya wala ako kayong dapat na ipag-alala, Lola. Alam ko, kahit payagan ako ni Lola Turing na bumaba sa bayan, naruroon pa rin ang pag-agam-agam niya. Ito ang unang beses na mawawalay ako sa kanila ni Bimbo. Gayunpaman, hindi pa rin nakakaligtaan ni Lola na ihabilin sa akin ang lahat ng itinuro niya bilang magaling na albularyo. Mga aral na babaunin ko sa aking paglalakbay pababa ng bayan. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Salome tulad ng aming napag-usapan. Kamusta? Pinayagan ka ba ni Lola Turing? Oo, pinayagan ako ni Lola. Tinatanong niya nga kung kailan tayo bababa ng bayan. Sabi ng pinsan ko, pwede na daw tayong bumaba bukas. Pero bago ko makalimutan, hindi nga pala tayo magkasama sa magiging trabaho natin. Magkahiwalay tayo. Ganun ba? Saan naman ang magiging trabaho ko kung ganun? At saan ka naman? Nakakalungkot. Akala ko pa naman, magkasama tayo. Huwag ka nang malungkot. Pwede naman tayong magkita tuwing may day off tayo.
At saka, ano ka ba? Sa kabilang kanto lang ang bahay ng magiging amo ko. Magkalapit pa rin tayo, no? Magkaibang amo nga lang. Eh bakit kasi hindi mo nililinaw? Nagdadrama na ako rito eh. Tapos kabilang kanto lang pala nakatira ang magiging amo mo. Akala ko pa naman sa ibang bayan. Ikaw kasi, ang bilis mong magdrama. Ayan tuloy. Teka nga. Bakit parang nagkakagulo dun sa bahay ni Aling Imelda? Oo nga no. Halika, mabuti pa puntahan natin para malaman natin kung anong nangyari. Mabilis kaming lumapit ni Salome sa bahay ni Aling Imelda. Pagkarating namin doon, nakita namin ang mga patay na hayop na nagkalata tulad ng mga baboy at manok. Wala rin ang mga lamang loob ng mga ito. Hindi na bago sa amin ang ganong senaryo, lalo na kapag papalapit na ang kabilugan ng buwan. Ayon kay Lola, ito ang mga sandaling sumasalakay ang mga aswang. Kasalukuyang umiiyak si Aling Imelda dahil sa nangyari sa kanyang mga alagang hayop. Agad siyang dinaluhan ni Lola Doring. Grabe naman po ang nangyari sa mga alagang hayop ni Aling Imelda, Lola. Nakakalungkot. Isa pa naman yun sa pinagkukunan nila ng ikabubuhay. Walang ibang may gawa nito, kundi ang mga aswang. Malapit na ang kabilugan ng buwan, kaya't muli silang umaatake. Perwisyo talaga yung mga aswang niyan. Bakit kasi nagkaroon pa ng aswang sa mundo, Lola? Matagal nang nabubuhay sa mundo ang mga aswang, Serafina. Kagaya rin nating mga tao. Meron din silang pangangailangan. Katulad nating mga tao, hindi rin lahat ng aswang ay masasama. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Hindi lahat sila'y masasama? Eh di ba nga, pinanganak na silang aswang? Ang iba ay hindi pinanganak na aswang, Serafina. Ang iba sa kanila ay sapilitang ginawang aswang. At may iba pa naman na pinasahan ng mutya ng pagiging aswang nang hindi nila nalalaman. Maaari po ba yun, Lola? Oo, dahil hindi basta-basta namamatay ang isang aswang. Ang isang paraan na upang mamatay ang isang aswang sa natural na paraan ay ang pagpapasa ng mutya nito. Minsan sa isang pamilya, may ayaw sumalo ng mutya. Kaya ang ginagawa ng aswang ay ipinapasa ito sa isang normal na tao nang hindi niya ito namamalayan. Kawawa naman po yung taong sapilitang pinasahan ng mutya, Lola. Oo, Apo. Kaya't mag-iingat ka, lalo na't bababa ka ng bayan. Eto, inihanda kong mahiwagang langis. At etong ginawa kong pangontra. Palagi mo itong isasabit sa laylayan ng damit mo. Huwag kang basta-basta kakain ng mga pagkain na ibinibigay sa'yo ng mga taong hindi mo kilala. Isa yan sa pamamaraan ng mga aswang. Kapag may gusto silang pasahan ng mutya ng pagiging aswang. At kapag ang langis ay kumulo, isa lang ang ibig sabihin. Merong aswang sa paligid mo. Tatandaan ko po ang lahat ng bilin niyo, Lola. At bukas na po pala kami aalis ni Salome. Pero wag po kayong mag-alala. Katulad nga po ng sabi ko, sisikapin ko pong dumalaw rito. Wag mo kaming alalahanin, Serafina. Ikaw ang mas inaalala ko. Lalo na't papalapit na ang kabilugan ng buwan. Alam ko pong sapat ang mga naituro niyo sa akin, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Pangangalagaan ko po ang sarili ko. Kinabukasan, gumayak na kami ni Salome pababa ng bayan. Nang makarating kami sa bayan, kaagad kaming inihatid ng pinsan ni Salome sa aming magiging amo. Naunang maihatid si Salome at ako naman sumunod. Nang makarating kami sa bahay ng aking magiging amo, kaagad akong inihabili ni Sally sa asawa ng mayordoma sa bahay ni Mang Kaloy. Malaki ang bahay ng aking amo. Sinaunang disenyo ito katulad ng bahay Kastila. Ngunit gayon pa man, hindi mo maipagkakaila ang karangyaang nakabalot dito. At hindi ko lang maunawaan
kung bakit madilim ang lugar. Napaliligiran kasi ito ng naglalakihang puno ng akasya sa likod ng bahay. Maririnig mo ang huni ng iba't ibang ibon, kabilang na ang mga paniki. Ito ang magiging silid mo. Ang ibang silid ay para sa ibang mga katulong. Makakasama mo sa silid na ito ang asawa kong si Lucia. Stayin kasi kami pero hindi kami magkasama ng kwarto. Wala siya ngayon dahil pumunta ng kumprada kasama ang ating mga amo. Maraming salamat po, Mang Kaloy. Teka lang po, Mang Kaloy. Matanong ko lang po. Alam po ba ng amo natin na may bago silang katulong na darating? Sigurado akong nabanggit ka na ni Lucia sa kanila. Pero wag mo nang alalahanin pa yon. Pag dumating si Lucia, ituturo niya sa iyo ang mga dapat mong gawin kung saan ka ididestino. Bawat katulong kasi rito may kanya-kanyang gawain. Hindi ka pwedeng mangialam sa trabaho ng iba. May pagka-stricto po pala sila, Mang Kaloy. Oo, hindi naman yun maiiwasan. Pero kung gagawin mo ng tama, hindi ka naman nila pakikialaman. Mababait din naman sila. Malaki din magpasahod. Salamat po ulit, Mang Kaloy. Sige na. Maiiwan na kita. Tatapusin ko pa ang gawain ko sa hardin. Masaya kong inayos ang mga damit ko sa bakanting kabineta. Malawak ang magiging silid ko. May dalawa itong maliit na kama at isang ceiling fan. May malaki rin itong bintana na sigurado akong nakaharap sa may bandang likod ng bahay. Dahil hindi ako sanay ng madilim ang paligid, binuksan ko ang malaking bintana. Ganun na lamang ang pagtataka ko dahil napakaraming ibon ang nagsipulasan nang buksan ko ang bintana. Ang dilim rin kasi ng paligid. Kahit sigurado ako mag-aalas 2 pa lamang ng hapon ng mga oras na yun. Pero lahat ng yun, ipinagkibit-balikat ko na lamang at bumalik ako sa pag-aayos ng aking gamit. Inilagay ko sa cabinet ang maliit na baul na bigay sa akin ni Lola. Lahat ng mga pangontra at ang langis na bigay niya ay nasa loob doon. Inilagay ko ito sa aking cabinet sa isiping hindi ko naman kailangan ang mga iyon. Ang sarap naman ng simoy ng hangin. Parang ang sarap matulog at iunat ang katawan. Masakit na rin ang mga paa ko sa paglalakad kaninang umaga. Pababa dito sa bayan. Ay, kumusta na kaya si Salome? Sana naman maging maayos siya sa kanyang amo. Teka, ang ingay naman ng mga paniki sa labas. Ang dilim kasi ng paligid ng bahay na to. Kaya gustong-gustong sirahan ng mga paniki. Ay, makatulog nga muna. Inaantok talaga ako eh. Sa kalaliman ng tulog ko, hindi ko namamalayan na madilim na pala. Dala na rin siguro ng aking pagod sa pagbabagtas pababa ng bayan, kaya napasarap ang aking pagtulog. Pero nagising ako dahil sa isang boses. Bakit mo binuksan ang bintanang yan? Ikaw ba ang bagong dating nakatulong? Opo, ako nga po. Pasensya na po. Hindi ko po alam na bawal buksan ang bintana. Madilim po kasi kaya binuksan ko. Ako nga po pala si Serafina. Kayo po ba yung asawa ni Mang Kaloy? Si Aling Lucia? Ako nga. At sa susunod, huwag kang gagawa ng hakbang na hindi muna nagtatanong. Pasensya na po talaga. Hindi ko naman po alam na bawal palang buksan ang bintana. Pero, bakit nga po ba bawal buksan ang bintana? Mas presko po kasi ang hangin at medyo maliwanag po kapag bukas ang bintana. Bigla siyang natigilan. Bakit kaya? May masama ba akong nasabi? Basta, huwag mong bubuksan ang bintana at malamok. Ayoko ng lamok. Lamok po, Aling Lucia. May alam po akong halaman na pangontra sa lamok. Gusto niyo po ba magtanim ako? Kung gusto niyo po naman, meron akong dalang mantika ng halaman. Mainam po yun para sa kagat ng lamok. Serafina ang pangalan mo, tama? Opo. Kung gusto mong magtagal dito,
matuto kang sumunod sa patakaran ng walang tanong. Kapag sinabi ko na huwag mong bubuksan ang bintana, huwag mong bubuksan. Ngayon, kung naiinitan ka, buksan mo ang ceiling fan, kaya nga nakasabit yan dyan. At kung nadidiliman ka naman sa paligid, buksan mo ang ilaw. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Aling Lucia. Naiintindihan ko po. Mabuti. May dala akong puto, latik at iba pang pagkain. Dito ka na kumain sa ating silid at huwag kang lumabas pa. Matulog ka rin ng maaga dahil maaga tayong gigising. At ituturo ko sa iyo ang mga gawain mo. O sige na, maiwan na kita at kailangan ko pang paghandaan ang pagkain ni Sir Landon. Tulala lamang ako hanggang makaalis si Aling Lucia. Nakatingin ako sa baunan ng pagkain sa aking harapan. Hindi ko maunawaan, subalit pakiramdam ko may nababalot na misteryo ang bahay na kinaroroonan ko. Bumaling ang paningin ko sa nakapinid na bintana. Naguguluhan ako kung tungkol nga lang ba sa lamok ang dahilan kung bakit ayaw niya itong pagbuksan ni Aling Lucia. Pero sa kabila ng pagugulo ng aking isipan, mas pinili kong sundin ang bilin ng istrikto kong mayordoma. Mabuti naman at maaga kang nagising. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang mga gawain mo. Ikaw ang maglalabas ng basura tuwing araw ng pagtapon ng basura at lilinisin mo ang ibabang bahagi ng bahay. At higit sa lahat, yun ang pakatatandaan mo, na wag kang aakyat sa ikatlong palapag ng bahay. At huwag ka rin papasok ng kusina. Ako lamang at si Kaloy ang maaaring pumasok sa kusina. Aling Lucia? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Hindi ba't sabi ko ay bawal magtanong? Hindi naman po ito tungkol sa mga bawal na sinabi niyo sa akin. Ang itatanong ko lang po sana, yun lang po bang gagawin ko? Hindi lamang iyon. Marami pa. Pero sa ngayon, iyon lang muna. Ang mahalaga ay sumusunod ka sa mga bilin ko. Siya nga pala. Ang sahod natin ay kada katapusan ng buwan. 12,000 ang sahod mo. Kung nais mo namang umuwi sa inyo, maaari kang umuwi 1 beses sa 1 buwan. Malaki po talagang magpasahod ang amo natin. Malaking tulong na po yun sa amin ng lola ko. Oo, kaya nga kami nagtagal dito ni Kaloy. Hindi na naman kailangan magtungo pa ng Maynila para magtrabaho. O sige na, mag-umpisa ka ng maglinis dito sa ibaba at magtutungo na rin naman ako sa kusina. At ang mga biling ko, ha Serafina? Huwag na huwag mong kakalimutan. Opo, Aling Lucia. Hindi ko po makakalimutan lahat ng bilin ninyo. Sumunod ako sa utos ng aking mayordoma. Inumpisan kong linisan ang ibabang bahagi ng bahay. Habang bumubunot ako ng mga ligaw na damo, dumapo ang tingin ko sa likod ng bahay. Madilim ang bahaging yun ng bahay at mas marami ring ligaw na damo doon. Kaya naman, dahan-dahan ako nagtungo sa likod na bahagi ng bahay. Hindi ba ito nililinisan man lang? Ang dumi. Kaya naman pinamamahayan ng lamok itong likod bahay. Makapagtanim nga ng citronilla dito, panglaban sa lamok. Ano ba yan? Ang daming paniki! Ang ingay! Ay! Ano ba yan? May biglang tumalo na pusa. Galing sa isang mayabong na halaman. Kulay itim na pusa. At matalim itong nakatitig sa akin. Hindi ka naman siguro aswang, no? Tsu! Tsu! Umalis ka! Maglilinis ako rito. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa akin. Teka lang, ang laking pusa naman ito ah. Siguro may lahi ang pusang ito. Pero kahit na, ang laki niya talaga. Anong lahi kaya meron nito? Mukhang mabait ka naman ah. Taga rito ka ba? Alaga ka ba ng mga amo ko? Alam mo,
Sabi ng lola ko, pangit daw ang pangitain kapag nakakakita ng itim na pusa. Anong ginagawa mo rito? At sino yung kausap mo? Aling Lucia, kayo po pala. Ay, yung pusa. Teka, nasa na yung pusa? Andito lang yung kanina. Anong pusa ang pinagsasasabi mo? Walang pusa rito. At di ba sinabi ko sa'yo na linisin mo ang ibabang bahagi ng bahay? Bakit narito ka sa likod? Tapos ko na po kasing linisan yung pinapalinisan ninyo sa akin. Napansin ko po na maraming damo rito sa likod. Kaya naisipan ko pong isali na rin sa paglilinis ko. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Kaloy na kung ano lang ang ibinigay sa iyong gawain, iyon lang ang dapat mong gawin? Nakikita ko ang galit ni Aling Lucia dahil sa ginawa ko. Pero hindi ko naman matandaan na pinagbawalan niya akong linisin itong likod bahay eh. Tsaka, yung pusa, bakit bigla na lang siyang nawala? Saan siya nagpunta? Nakikinig ka ba, Serapina? Sa susunod, huwag na huwag kang pupunta dito sa likod ng bahay. Hindi ka niya dapat makita. Po? Sino pong hindi dapat makita, Aling Lucia? Wala. Halika na. Sumunod ka na sa akin. Mas maganda kung tutulungan mo si Rhonda sa pangungulekta ng bulaklak. Dadalhin niyo ni Kaloy sa bayan mamayang hapon. Naguguluhan man sumunod na lamang ako kay Aling Lucia. Pero malinaw na malinaw sa aking pandinig ang kanyang sinabi. Hindi ko lang maunawaan kung ano o kung sino ang tinutukoy niya. Habang paalis kami sa likod ng bahay, napansin ko sa isang bintana sa ikatlong papalapag ng bahay. Bahagya itong nakaawang. Naningkit ang aking mga mata habang tinatanaw ito. Pakiramdam ko kasi merong pares na mga mata ang nakatingin sa akin. Matagal ka na ba dito? Oo, te. Medyo magdadalawang taon na. Ang gawain ko dito, mangolekta at mamitas ng mga bulaklak. Matanong ko lang, Rhonda. Ano? Nakakapasok ka ba sa loob ng bahay? Ang ibig kong sabihin, bukod sa pangungulekta ng bulaklak, may iba ka pang ginagawang trabaho? Teka, alam mo ang ginagawa mo? Payo ko lang sa'yo. Kung gusto mo magtagal dito, huwag kang palatanong. Ganun ba talaga kahigpit dito? Kasi halos lahat kayo, yan ang sinasabi. Malaki magpasahod ang mga amo natin. Kailangan ng pamilya ko ang pera. Ako lang ang inaasahan nila. Pero kung magtatanong ka tungkol sa mga amo natin, bihira mo lang sila makikita. Sa gabi lang sila madalas lumabas. Pero huwag kang mag-alala, mababait naman sila. Ganun ba? Kanina kasi napagsabihan ako ni Aling Lucia. Pumunta kasi ako sa likod bahay. Gusto ko kasing linisin ang bahaging yun. Ano? Kaka, huwag mo nang ulitin yun ha. Hindi ba sinabi na sa'yo, bawal tayong pumunta doon? Teka, bakit parang aligaga ka, Rhonda? Ano bang meron sa likod bahay? At kanya na lang yung reaksyon mo. Basta, makinig ka na lang sa akin. Payong kaibigan lang ha. Hindi pa naman kita ganun kakilala pero nararamdaman ko mabait ka. Pero makinig ka, Serapina. Huwag kang pupunta sa ikatlong papalapag ng bahay. Huwag na huwag kang papasok sa kusina. At huwag na huwag kang kakain ng pagkain ng mga amo natin. May sarili tayong kusina. Si Mildred, siya yung tagaluto natin. Hindi ko man maunawaan ang lahat. May kutob akong may kakaibang misteryo ang lumulukob sa bahay na aking pinagtatrabahuhan. Sa hilos pa lamang ng mga dating tauhang naninilbihan roon, masasabi kong meron talagang kakaiba. Nang araw na yun, maghapon kong tinulungan si Rhonda. Hindi na ako nagtanong pa. Kumain kami sa sarili naming kusina ng mga kasambahay at iba pang tauhan hanggang sa sumapit ang gabi.
Mahimbing na natulog si Aling Lucia, pero bahagya akong naalimpungatan dahil sa kakaibang ingay na narinig ko mula sa third floor. Tama bang naririnig ko? Parang may sumisigaw na boses na tila nasasaktan. At nanggagaling ito sa ikatlong palapag. Ano kaya kung puntahan ko? Pero maigpit nilang ipinagbabawal na pumunta ako dun eh. Ayan na naman. Parang may nangangailangan ng tulong. Teka, babangon ako. Bahala na. Pupunta ako sa ikatlong palapag ng bahay. Bumangon ako at daan-daang lumabas ng silid namin ni Aling Lucia. Tinatanaw ko ang mataas at paikot na hagdan patungo sa ikatlong palapag. Nanginginig ang aking mga tuhod habang tinataha ko ang hagdan. Habang ginagawa ko iyon, palapit ng palapit ang boses na sumisigaw na aking naririnig. Bahagya akong napalunuka nang marating ko ang ikatlong palapag. Madilim at malamig ang simoy ng hangin na dumadampi sa aking balikat. Agad kong nilukob ang kaba sa buo kong katawan. At sa hindi ko malamang dahilan, tila ba biglang kumalma ang boses na sumisigaw hanggang sa tuluyan na itong tumigil. Wala na. Pero sigurado ako sa narinig ko eh. Dito ko narinig ang boses na sumisigaw. Yung pusa. Narito yung pusang nakita ko sa likod bahay. Ming! Narito ka pala. Pasensya ka na ha. Hindi kita agad nakita. Ang dilim kasi. Tapos, kulay itim ka rin. Pero, bakit ka narito? Ang sabi ni Aling Lucia, walang pusa rito. Melo? Halika dito. Pumasok ka sa silid ko. Boses ng isang lalaki. Teka, may ibang tao rito bukod sa pusa? Naku, pati ako. Baka isumbong ako nito kay Aling Lucia. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba ipinagbawal ang pag-akyat dito? Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. May narinig po kasi akong boses na sumisigaw. Kaya po umakyat ako rito. Sandali. Bago sa pang-amoy ko ang amoy mo. Sino ka? Ako po si Serafina. Bagong katulong po rito. Seryoso? Inaamoy niya talaga ako? Si Rapina. Kay gandang pangalan. Mukhang magaan ang loob sa'yo ng pusa kong si Melo. Sa inyo po pala itong pusa. Akala ko po walang nagmamay-ari. Kasi sabi ni Aling Lucia, wala daw pong pusa rito. Matanong ko lang po, kayo po ba yung amo namin? Bahagya lang siyang tumango. Sayang, hindi ko maaninag masyadong mukha niya. Sobrang dilim naman kasi. Tanging liwanag lang ng buwan ang tumatanglaw sa amin. Teka, malapit na palang magkabilugan ng buwan. Bumalik ka na sa ibaba. At huwag ka nang babalik dito sa ikatlong palapag. Pero bakit po, sir? Sigurado po akong kayo yung narinig kong sumisigaw kanina. Kung may nararamdaman po kayong sakit, baka po makatulong ako. May alam po ako sa panggagamot. Hindi mo ko matutulungan. Walang gamot na makatutulong sa Pero akin. sir, hayaan niyo lang po na tulungan ko kayo. Umalis ka na bago pa ako makalimot. Sige po. Nang gabing yun, hindi ko akalain na makakausap ko ang isa sa aming
misteryosong amo. Pagkatapos ng aming maikling engkwentro, bumalik ako sa silid namin ni Aling Lucia. Kinabukasan, matiim ang titig sa akin ni Aling Lucia. Bahagya naman akong kinabahan sa alalahanin na baka malaman niyang pumuslit ako kagabi patungo sa 3 palapag. Kaya naman, sa kaba ko, sinimulan kong punasan ang mga muebles kahit pa tapos ko na itong punasan. Mukha hindi ka nakatulog ng maayos kagabi, ah? Oo namamahay yata ako. Nako, sa una lang yan, te. Masasanay ka rin. Ganyan din ako noong una. Pero nawala rin kalaunan. Rhonda, wala ka bang narinig na sumisigaw kagabi? Meron? Meron talaga? Anong oras mo narinig at saang parte? Magtatanong na naman to. Oo, may narinig ako. Yung mga lasenggo dyan sa kanto, nagkakaraoke tuwing madaling araw. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Dito sa loob ng bahay, may narinig ka ba? Shh! Psst! Psst! Okay, 3 na yan ha? Diba ang sabi ko sa'yo? Kung gusto mong magtagal dito, huwag kang palatanong. Rhonda, wala namang makakaalam kung may sasabihin ka sa akin eh. Wala talaga, pangako. Wala akong babanggitin na kahit ano. Kahit pa kay Aling Lucia. Ipapahamak mo naman ako sa lagay niyan, Serafina. Kailangan ko ang trabaho ito. Ang number 1 rule sa trabaho ito, wag na wag magchismis ng kahit ano. Marami ako nakikita kakaiba. Narinig ko kung ano-ano, pero hindi ko pwedeng sabihin. Katulad ng pusang semelo? Hindi nga pwedeng sabihin. Paano mo nakilala ang pusang semelo? Teka. Hoy, umamin ka nga. Pumunta ka sa 3 palapag? Hindi ka nga dito. Ano ba? Doon tayo sa medyo may tago. Dito. Rhonda! Bilis, dali! Kaagad akong hinila ni Rhonda kung saan. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang naging aligaga nang banggitin ko ang pusang semelo. Nang makarating kami sa dulong bahagi ng hardin, agad niya akong pinamaywangan ng tanong. Paano mo nalaman ang tungkol sa pusang semelo? Pumunta ka sa 3 palapag, ha? Una kong nakita si Melo sa likod bahay. At sa sagot sa pangalawang tanong mo, oo, pumanik ako kagabi sa 3 palapag. Pero hindi ko sinasadya yun. May narinig akong sumisigaw. Nataranta ako. Akala ko humihingi ng tulong. Hindi ba? Isa sa mga hinihingi ko sa iyong pabor, huwag kang pupunta sa 3 palapag, pero ginawa mo pa rin. Sapagkat hindi ko nga maunawaan kung bakit. Siguro dahil ano? Dahil doon nananatiling amo natin. Ganun ba sila kapribado at ayaw nilang ginagambala sila? Ikaw na mismo ang sumagot sa sarili mong tanong. Rhonda, alam kong may kakaibang nangyayari dito. Ang gusto ko lang naman na imalaman, kahit konting background lang. Bakit ba? Hoy, Serafina. Jimmy, aalamang tayo sa bahay na to, no? Kung ano man ang problema ng mga amo natin, hindi natin sila matutulungang lutasin yon. Kaya pwede ba, Serafina, tigilan mo ng pagiging kuryoso sa mga nangyayari sa bahay na to? Pakiusap. Para rin ito sa kapakanan mo. Pero Rhonda... Pakiusap na! Serafina, tama na! Laglag ang mga balikat ko habang tinatanaw ang papalayong bulto ni Rhonda. Napahinga ako ng malalim at wala sa sariling bumaling ng tingin sa 3 palapag. Pero napakunot ang aking noo nang mapansin ko roon ang isang lalaking nakadungaw sa bintana. Kahit sa malayong distansya namin, alam kong matiim ang pagkatitig nito sa akin. Hindi ko makalilimutan ang lalaking yun. Siya ang lalaking nakausap ko nung gabi.
na nagmamay-ari ng pusang si Melo. Mabuti pa, magpausok ako gamit ang insensong pabaon sa akin ni Lola. Para naman mawala ang kakaibang nararamdaman ko sa bahay na to. Anong ginagawa mo? Ano yung hawak mo? Insenso po, Aling Lucia. Bala ko po kasing pausukan ng paligid nitong bahay. Sabi po kasi ng lola ko, mainam itong pantaboy sa masasamang elemento. Pwes, wala ka sa bahay niyo upang gawin yan. Akin na yan. May katigasan rin talaga ang ulo mo. Akala mo ba, hindi ko alam ang ginawa mong pagpuslit kagabi? Mabuti na lamang at hindi ka pinalayas ni Sir Landon. Sir Landon? Oo, anak siya ng amo natin. At mahigpit niyang ipinagbabawal na may umakyat sa 2 palapag, lalo na kung gabi. Pero sinaway mo ang utos niya, Serapina. Hindi ko naman po yun sinasadya, Aling Lucia. Narinig ko po kasi siyang sumisigaw. Inakala ko na kailangan niya ng tulong. Kaya po umakyat ako doon. Pero pangako, hindi ko na po ulitin. Hindi na siya kumibo. Tinitingnan niya lang ako na may galit sa mga mata niya. Diyos ko, ano bang gagawin ko? Simula sa araw na ito, kay Rhonda ka na sasama at tutulungan mo siya sa mga gawain niya. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Aling Lucia. Simula ng araw na yun, kay Rhonda na ako sumasama. Hindi na rin ako nakakapuslit sa loob ng bahay dahil palaging nakabantay sa amin si Mang Kaloy. Sa ilang araw kong paglalagi sa bahay at pagsama kay Rhonda sa pag-aalaga sa hardin, ni minsan hindi ko nakitang lumabas man si Sir Landon. At kahit pa si Aling Lucia, hindi ko siya kailanman nakitang namalengke. Ang ipinagtataka ko pa, ang punerarya sa tapat ng malaking bahay na pinagtatrabahuhan ko. Palaging palipat-lipat doon si Mang Kaloy at Aling Lucia. Rhonda, sana huwag kang mainis sa akin ha. Pero may gusto lang akong itanong. Ano pa nga ba? Hindi ka naman talaga nauubusan ng mga tanong tungkol sa kung saan-saan. Ano yan? Napapansin ko kasi ang punerarya sa harapan ng bahay ng mga amo natin. Palaging pinupuntahan ni Aling Lucia at Mang Kaloy. Madalas ko silang nakikitang labas-masok dyan. Pag-aari ng mga amo natin ang punerarya niyan. Sina Mang Kaloy at Aling Lucia ay namamahala roon. Kaya naman, madalas silang labas-masok doon. O ano, may itatanong ka pa ba? Si Sir Landon ba talaga hindi lumalabas ng bahay? Namamalagi lang ba talaga siya sa 2 palapag? Ni minsan kasi, hindi ko pa siya nakitang lumabas tuwing umaga o kaya naman hapon. Hindi talaga palalabas si Sir Landon. May sarili siyang opisina sa bahay na ito at sa gabi lang siya lumalabas. Pinakaayaw niya rin yung may umaakyat sa 2 palapag dahil nadidistorbo ang kanyang privacy. Ganun ba? Mm-mm. Mali nga pala talaga ang ginawa kong pag-akyat sa 2 palapag noong nakaraang gabi. Mabuti na lang hindi ako tinanggal sa trabaho. Basta ha, makinig ka mabuti. Nakikinig ka pa? Ang payo ko, Serapina, huwag mo nang uulitin. Ha? Makahulugan ang mga salitang binitiwan ni Rhonda. Tila ba may pagbabanta roon, pero hindi ko naman alam kung patungkol saan. Nang araw na yun, wala masyado kaming ginawa ni Rhonda dahil halos natapos na rin ang inventory para sa delivery ng mga bulaklak sa Karatig Bayan. Kinahapunan, laking gulat ko nang tawagin ako ni Aling Lucia. May hawak siyang isang food tray. Bakit po, Aling Lucia? May ipag-uutos ba kayo sa akin?
Nais ni Sir Landon na ikaw ang magdala ng pagkain ngayong gabi. Hindi ko alam kung anong ginawa mo, Serafina. Wala po akong ginawa, Aling Lucia. Pero di ba po, bawal akong umakyat sa ikatlong palapag? Ngayon mo pa ba iisipin yan? Matapos mong pumuslit noong nakaraang gabi? At isa pa, amo na mismo natin na nag-utos na ikaw ang magdadala sa kanya ng pagkain. Kaya sige na, dalhin mo na sa kanya at ingatan mong huwag matapon. Paborito pa naman niya ang mga yan. Anong klaseng putahe po ito? Igado, dinuguan at dinakdakan. Mukhang masarap ah. Wala po bang kanin? Ikaw bang kakain? Sige na, dalhin mo na yan kay Sir Landon ngayon din. Dahil sa galit na boses ni Aling Lucia, mabilis pa sa 4:00 akong kumilos at tumalima patungo sa ikatlong palapag. Iningatan ko na wag kong matapon ang pagkain ni Sir Landon. Nang makarating ako sa ikatlong palapag, medyo maliwanag ang paligid at nakita ko ang malawak at malinis na lugar. May isang pinto lang doon, kaya naman naisip ko, yun siguro ang silid ni Sir Landon. Kinakabahan akong kumatok sa pinto. Ilang segundo rin ang lumipas bago ito bumukas. Tumambad sa akin ang isang matangkad, moreno at ubod ng gwapong lalaki. Kulay tsokolate nitong mga mata ay matiim na nakatingin sa akin. Bahagya akong napalunok, hindi agad nakapagsalita. Yan ba ang pagkain ko? Oo. Bakit hindi ka makapagsalita? Napipi ka na ba? Sa pagkakatanda ko, nakakapagsalita ka naman. Opo. Eto nga po yung pagkain ninyo. Sabi po ni Aling Lucia, paborito mo raw ang lahat ng yan. Ano nga ba yun? Baka kasi... bakit ba ganyan siya makatingin? Ang gwapo. Nakakainis. Igado? Dinuguan? Dinakdakan, tama? Yun nga po sir. Tama po kayo. Alam na alam niyo po yung paboritin yung pagkain. Syempre po, pagkain niyo yun eh. Saan ko po ito ilalagay? Sa center table ko. Papasok po ako sa loob ng kwarto ninyo. Hindi po kayo magagalit? May dapat ba akong ikagalit? Wala naman yata. Halika. Pasok ka na nang makapagsimula na akong kumain. Sige po. Diyos ko, ano ba naman yan? Makukurot ako ni Lola turing sa singit ito. Kapag nalaman niyang nilalaman ng utak ko, sasabihin nun, ang landi ko. Pero, ang gwapo kasi. Ay, sorry na Lola. Pakilak ng pinto. Ho? Pakilak pagkalabas mo. Mayumi at isang marilag akong pinalaki ni Lola During. Pero ewan ko ba, nang makita ko sa harapan ko si Sir Landon, ang amo ko, tila ba nahipnotismo ako sa taglay niyang kagupuhan. Nakakita na ako ng gwapong lalaki noon, pero iba ang karesma ni Sir Landon. Marahil dahil taga-syudad siya. Habang nasa loob kami ng kanyang silid, alam kong lihim niya akong pinagmamasdan. Ramdam ko ang mga titig niya habang nakatilikod ako. Inaayos ko ang pagkain niya. Sa hindi ko malamang dahilan, may kakaiba akong nararamdaman. Bukod sa paghanga, tila ba merong kakaibang aura sa loob ng silid ni Sir Landon. Pero hindi ko lamang matukoy kung ano. Bigla kong naalala ang mga pangontrang binigay sa akin ni Lola During. Gusto mo bang sabayan akong kumain? Naku, sir, huwag na po. Nakakahiya naman po sa inyo. Sige po. Babalik na ho ako sa ibaba. Gustong-gusto ko talaga ang amoy mo. Nagiging kalmado ako. Ano yun, sir?
May sinasabi ba siya tungkol sa amoy ko? Mabaho ba ako? Mabuti na lang bingi siya. Ang lakas ng sinabi ko kanina. Sige na. Saluhan mo na ako sa pagkain. Nakalulungkot kasing kumain na mag-isa. Pero wag kang kakain sa pagkain ko. Meron namang pritong manok dyan. Yan na lang kainin mo. Paborito niyo po talaga ang pagkain na yan, ano sir? Oo. Pero minsan nakakasawa rin. Gusto niyo po ba ipagluto ko kayo? Masarap po ako magluto ng sinangag. Yung pong maraming dinikdik na bawang. Ayos lang po kayo, sir. Gusto niyo po ng tubig? Ayos lang ako. At salamat. Pero hindi ako mahilig sa bawang. Ibang luto na lang. Yung walang bawang at asin. Hindi ko kayo mahilig sa bawang. At hindi rin po kayo gumagamit ng asin. Eh di ba po walang lasang pagkain ninyo? Oo. May sakit kasi ako at ipinagbabawal yun sa akin. Kaya pala wala akong naamoy na bawang sa pagkain nyo. Pero mukhang masarap naman. Hayaan nyo, sir. Mag-iisip po ako ng luto para sa inyo. Sige. Kumain ka na para madala mo na sa ibaba yung mga pinggan. Ayokong abutin ka dito ng gabi sa kwarto ko. Mapayapa kaming kumain ni Sir Landon. Nakita ko, magana siyang kumain ng pagkain niya. Habang ako naman, matipid na kinakain ang pritong manok na bigay niya. Hindi pa rin ako makapaniwala. Nakasalo ko sa pagkain ng aking amo. Noong nakarang araw lamang, pinagbawalan akong umakyat sa 3 palapag. Pero habang pinagmamasdan ko siya, naalala ko ang sinabi niya na hindi siya pwedeng kumain ng may bawang at asin. Inisip ko kung ano kayang sakit meron siya. Nagugulumihanan ako dahil ayon kay Lola, ang mga takot daw sa asin at bawang ay mga aswang. Pero muli kong tiningnan si Sir Landon at napaisip, napakagandang lalaki naman ito para maging isang aswang. Totoo ba yung narinig ko? Ikaw? Ikaw ang naghatid ng pagkain kay Sir Landon kahapon ng hapon? Oo, Rhonda. Ang bait niya naman pala. Binigyan pa nga ako ng pagkain eh. Ano? Kumain ka ng pagkain niya? Teka lang. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Siyempre hindi. Binigyan niya ako ng pritong manok. Hindi niya ako pinakain ng pagkain niya. Oh, Santissima Madre de Diyos! Mabuti naman kung ganoon. Rhonda, bakit hindi kita maunawaan? Ano bang mangyayari kung kakain ako ng pagkain ni Sir Landon? Ano? Ano kasi, walang lasa. Yung kinakain niya, hindi siya naglalagay ng bawang at saka asin. Kaya, mabuti hindi kanya binigyan. Di ba rin kasi magugustuhan yung lasa? Yun lang pala eh. Nabanggit niya nga sa akin. Nakakapagpabagabag nga sa akin. Kasi may sakit pala siya. Kawawa naman, di ba? Bilang tao, kailangan ng katawan natin ng asin. Oo, tama ka. Kailangan ng katawan natin ng asin. Serapina, mabuti pa. Magpahinga muna tayo. Saka na lang natin tapusin ang paglilinis sa hardin. Mabilis na natapos ang araw na yun. Pansin ko ang pagiging aligaga ni Rhonda sa hindi ko malamang dahilan. Sa aking gunita, wala naman akong ibang nabanggit kundi ang tungkol kay Sir Landon. Magmula nang mapag-usapan namin siya, biglang nang iba ang kilos ni Rhonda. Muling sumapit ang dapit hapon. Hindi ako tinawag ni Aling Lucia upang magdala ng pagkain kay Sir Landon. Kaya naman, minabuti kong pumanhik sa aking silid sapagkat tapos ko na ang aking mga gawain. Sir Landon, hindi ko batid kung anong inyong iniisip.
Bakit mo inilalapit ang sarili mo sa kanya? Hindi ko rin mawari kung bakit. Marahil, narahuyo ako sa kanyang ganda. At nababanaag ko rin ang kadalisayan ng kanyang puso. At nabanggit ko rin sa iyo ng gabing yun. Tila ba, isang mahika pero napakalma niya kung ano man ang meron sa loob ko. Pero delikado. Sir Landon, paano po kung dumating ang oras na hindi mo makontrol ang iyong sarili at masaktan mo siya? Malapit na uli ang kabilugan ng buwan. Kailangan makapaganap ako ng lunas. Kailangang malunasan ang sumpang ito. Ngunit sa aking sapantaha, walang kahit anumang gamot ang makalulunas sa akin. Huwag ho kayong magsalita ng ganyan, sir. Hindi po kami tumitigil ni Kaloy at ang magulang niyo sa paghahanap ng lunas, Sir Landon. Si Serafina at ang kanyang kaligtanan ang nagbigay sa akin ng sinag upang maniwala na meron pang pag-asa. Alagaan mo siya, Lucia. Kung sakaling hindi ko makontrol ang aking sarili, ayokong masaktan ang aking paraluman. Nasa alapaap ang isip ko nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok roon si Aling Lucia. May hawak na isang food tray. May laman iyon ng isang basong gatas at prutasa. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang palakaibigang ngiti sa mga labi ng aking mayordoma. Dinalang kita ng pagkain mo, Serafina. Nako, hindi na po sana kayo nag-abala, Aling Lucia. Kumain na po ako. Kasalo ko sina Mildred, si Mang Kaloy at si Rhonda kanina. Mainam uminom ng gatas sa gabi para mapayapa at mahimbing ang tulog mo. Salamat po, Aling Lucia. May ikukwento ako sa iyo, Serafina. Ano po yun, Aling Lucia? Ano pong ikukwento nyo? Tungkol ito sa isang makisig at gwapong doktor. Napakabait niya at napakamatulungin. Isang araw, pumunta siya sa isang liblib na lugar kung saan mamimigay siya ng libreng gamot sa mga taong salat at walang kakayahang pumunta ng bayan at magpagamot. Merong isang matanda doon na merong iniindang sakit na kahit anong gamot ay walang makapagpapagaling rito. Pero bilang isang maawain at mabait na doktor, nagboluntaryo siyang gamutin ang matanda ng libre. Ngunit hindi niya alam, kapalit ng pagmamagandang loob niya, ay isa palang karimari-marim na bangungot. Bakit po, Aling Lucia? Anong nangyari sa doktor? Nagkaroon siya ng sakit. Isang sakit na hindi kayang gamutin ng siyensya. Ano pong klaseng sakit, Aling Lucia? Naniniwala ka ba sa aswang, Serafina? Aswang? Oo. Sinalinan siya ng pagiging aswang ng matandang kanyang tinulungan nang hindi niya namamalayan. At pagkatapos maisalin sa kanya ang mutya ng pagiging aswang, namatay na ang matanda. Kaya pala, hindi ito gumagaling sa sakit nito. Dahil hindi iyon pangkaraniwang sakit. Isa pala itong aswang at nais na niyang mamahinga. Subalit, walang nais sumalo sa kanyang pagiging aswang kahit sino man sa kanyang pamilya. Kaya naman, isinalin niya ito sa doktor nang hindi nito alam. Opo,
Naniniwala po ako sa aswang, Aling Lucia. Isa pong magaling na albularyo ang lola ko. At nabanggit niya rin sa akin ang tungkol sa pagsali ng aswang ng kanilang mutya upang maging aswang ang pangkaraniwang tao. Kung ganun, may gamot ka ba sa ganung kalagayan? Sabihin mo sa akin. Serapina, anong lunas? Ang alam ko po, may isang ritual na ginagawa. Itinuro yun sa akin ng lola ko. Pero hindi ko pa po nagagawa dahil wala pa po akong naiengkwentrong aswang na may ganung kalagayan. Kung ganun, matutulungan mo siya. Sino po, Aling Lucia? Hindi na ako nasagot pa ni Aling Lucia sapagkat bigla na lamang itong nagmadaling umalis. Ako naman naiwan akong tuliro at nahulog sa malalim na pag-iisip dahil sa napag-usapan namin ni Aling Lucia. Nabaling ako sa aking kabineta na isipan kong kunin ang mga pangontrang ipinabaon sa akin ni Lola Doring. Bilisan niyo ang pagkadena sa akin, Mang Kaloy. Nararamdaman ko ang silakbo ng kung anumang insekto sa aking sikmura. Papalapit na ang kabilugan ng buwan. Tumitindi na naman ang pagkauwa ko sa laman at dugo ng tao. Opo, sir. Sinisiguro ko po na hindi kayo makakawala sa kadenang yan. Sinisigurado ko rin na bilhin ang pinakamatibay na kadena upang hindi kayo makawala. Salamat. Salamat, Mang Kaloy. Ayaw kung may masaktan ako. Oras na maging aswang ako ng tuluyan. Huwag po kayo mag-alala, sir. Hindi po namin kayo hahayaan ni Lucia. Mang Kaloy, iwanan niyo na ako. Isara niyo ang pinto. Huwag niyong hayang pumuslit ulit si Serapina dito. Opo, sir. Masusunod po. Sir Landon, may maganda ho akong balita sa inyo. Lucia, inaatake na naman si Sir Lyndon ng pagiging aswang niya. Kaya halika na, umalis na tayo. Ikinadena ko na siya gaya ng utos niya. Hindi, kailangan niya tong malaman. Si Serapina! Ano? Ano ang tungkol kay Serapina? Sabihin mo, Lucia. Apo siya ng isang albularyo. At may alam siyang lunas sa iyong kalagayan, Sir Landon. Pandidirihan niya ako kapag nalaman niya isa akong ganito. Isang aswang. Ngunit siya lamang ho ang makatutulong sa iyo, Sir Landon. Si Serapina lamang. Iwanan niyo na ako rito. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Umalis na kayo. Siguraduhin niyong nakasarado ang pinto. Kung sakali mang makawala ako sa kadenang ito, siguraduhin niyong hindi ako makalalabas ang silid na ito. Umalis na kayo! Noong gabi na yun, hindi ako makatulog. Hindi pa rin bumabalik si Aling Lucia sa aming silid. Hindi rin mawala sa aking isip ang kanyang kwento tungkol sa isang doktor na sinalina na ng pagiging aswang. Pakiramdam ko, tila kilala ko ang taong kanyang tinutukoy. Ngunit hindi ko lamang matukoy kung sino. Sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig ako ng isang sigaw ng lalaki. Tila nasasaktan at nahihirapan. Wala sa aking sariling kalooban na napabangon ako at sinundan ang sigaw na yun. Muli akong dinala ng aking mga paa sa ikatlong palapag. Sir Landon, sigurado akong siya yung sumisigaw. Teka, pupuntahan ko siya sa kanyang silid. Kailangan kong malaman kung anong nangyayari sa kanya. Dito na ako. Teka, bakit hindi ko mabuksan ang pinto? Nakakandado pa lang silid niya. Sir! Ayos lang po ba kayo? Naririnig ko po kayong sumisigaw. Sir Landon!
Umalis ka na. Umalis ka na, Serafina. Hindi mo ko dapat makita sa ganitong kalagayan. Umalis ka na. Habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Hindi ko po kayo maintindihan. Nag-aalala po ako sa inyo. Inaatake po ba kayo ng sakit ninyo? Kailangan niyo po ba ng gamot? Sabihin niyo po, tutulungan ko kayo. Serafina, hindi mo ko matutulungan. Ito ang sakit na hindi kayang gamutin ng gamot. Hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Baka mapahama ka. Mas mabuti pang umalis ka na. Pero, Serafina, umalis ka na dyan! Aling Lucia, mabuti naman po at naririto kayo. Si Sir Landon, kailangan niya po ng tulong. Pero nakakandado po ang pintuan ng silid niya. Umalis ka na rito, Serafina. Hindi mo siya matutulungan sa ngayon. Mas mabuti pang bumalik ka na lamang Pero sa ating Aling silid. Lucia, kailangan po ni Sir Landon ng tulong natin. Bakit po ba siya nakakulong? Imbis na tulungan siya. Serafina, naiintindihan ko ang iyong alalahanin. Pero ang ginagawa namin ito ay para sa kaligtasan din ni Sir Landon at sa lahat ng tao sa paligid niya. Ang kalagayan niya ay delikado at hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. Kung makalabas siya ng silid, magdudulot ito ng panganib sa lahat. Kaya kailangan niyang manatili dyan hanggat hindi siya bumabalik sa dati. Hindi ko po kayo maunawaan. Ang doktor sa aking kwento ay si Sir Landon. Ibig niyo pong sabihin, aswang si Sir Landon, Aling Lucia. Oo, pero sinalinan lamang siya ng pagiging aswang. Hindi siya ipinanganak na aswang. Umalis ka na. Umalis ka na, Serafina. Ayokong masaktan kita. Alam ko nais mo kong tulungan. Pero walang tulong na makagagamot sa aking kalagayan. Kaya marapat lamang na umalis kayo rito. Bumalik na kayo sa inyong mga silid! Hindi ko mababatid kung ano ba ang tamang sagot sa mga nangyayari. Tunay nga ba ang aking narinig? Nagpalingalinga ako sa paligid at nakita ko sina Mang Kaloy at Aling Lucia at Rhonda. Nanunubig ang kanilang mga mata na nagbabadyang pagluha. Kaya pala, tikom ang kanilang bibig sa mga nangyayari dahil kay Sir Landon. Hindi ko naman sila masisisi sapagkat mabait naman si Sir Landon sa kanila. Bumaba kami mula sa 3 palapag. Dumiretso sa kusina namin ng mga kasambahay. Namayani sa amin ang katahimikan. Ang tanging maririnig lamang ay ang masakit na paghiyaw ni Sir Landon. Gagawa ko ng paraan upang matulungan sa Sir Landon, Aling Lucia. May dala akong mga gamot na marahil ay magpapagaan sa pasakit ng kanyang nararamdaman. Sana nga'y magawan mo ng paraan upang matulungan siya, Serafina. Bukas na bukas din, tutungo tayo sa kanyang silid upang tulungan siya. Palipasin muna natin ang madilim na gabing ito. Ako'y naaawa kay Sir Landon. Napakabait niyang tao. Mabuting anak at amo. Maging sa kanyang propesyon, siya ay hinahangaan. Subalit, may mga nilalang na talagang mapang-imbot na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Labis na kahabag-habag po ang kanyang sinapit. Ngunit wag po kayong mangamba. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya upang matulungan siya. Hulog ka ng langit sa amin, Serafina. Ako'y humihingi ng paumanhin sa mga maling asal ko sa'yo noon. Iniisip ko lamang kasi ang kapakanan ni Sir Landon. Muntik na kasing mabunyag ang kanyang sikreto nang may pumasok na kasambahay dito sa amin na makati ang dila. Nangangako po ako, Aling Lucia. Hinding-hindi ko po gagawin yon.
Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya upang matulungan siya. Kinabukasan, ako'y maagang nagising at napansin na wala si Aling Lucia sa aming silid. Marahil nagtungo ito sa silid ni Sir Landon. Kaagad akong nag-ayos ng aking sarili. Nagpa siyang magtungo sa ikatlong palapag. Dala ang mga halamang gamot na ipinabaon sa akin ng aking butihing lola. Diyos na mahabagin, bakit kinuha ito ng aswang na iyon sa'yo? Tunay na kahabag-habag ang iyong kalagayan, Sir Landon. Hindi ka dapat nagtungo rito. Hindi ko nais na makita mo ko sa ganitong kalagayan. Huwag mong ikahiya ang iyong kalagayan. Narito ako upang tulungan ka. Heto ang mga halamang gamot na ibinigay sa akin ni Lola. Inumin mo ito. Baka sakaling maibsan ang iyong pagdurusa. Tama nga ang aking sapantaha. Ikaw ay may busilak na kalooban. Nababanaag ko yun sa iyong mayuming mga mata. Kahit sa iyong kasalukuyang kalagayan, masasabi kong meron kang taglay na pagkaromantiko, Sir Landon. Hindi ko akalain. Napakabuti pala ng pakiramdam ng iyong matamis na ngiti. Tama na po ang bulahan. Inumin niyo na yung mga halamang gamot nito, sir. Sige. Susubukan kong inumin ang mga halamang gamot na yan. Kahit alam kong kahit walang kasiguraduhan na ako'y gagaling. Hiraya manawari. Gagaling ka, Sir Landon. Magtiwala lang tayo sa poong may kapal. Matapos ang araw na yun, mas naging malapit kami ni Sir Landon sa isa't isa. Ako na ang naghahatid ng kanyang pagkain. Mula nang napainom ko siya ng halamang gamot na bigay ni Lola, hindi na siya madalas atakihin ng kanyang pagiging aswang. Isang araw, kailangan ko nang magpaalam na uuwi muna ako sa bundok upang magpaturo kay Lola ng orasyon at ritual para makatulong sa kalagayan ni Sir Landon. Sigurado ka bang babalik ka rito? Baka hindi ka na bumalik. Babalik ako, sir. Pangako po. Kailangan ko lang makausap si Lola. Hingil sa iyong kalagayan. Paano ko hindi maunawaan ng iyong lola? Paano ko hindi kanya payagang bumalik rito? Malulungkot ako, Serafina. Huwag ho kayong malungkot. Tsak na mauunawaan ni Lola ang lahat. Isa siyang albularyo. At bilang albularyo, handa siyang tumulong sa kahit na sino. Kaya magtiwala ka, Sir Landon. Babalik ako rito sa bayan upang tulungan kang kumaling. Sige. Pangahawakan ko ang iyong pangako. Kailan ang iyong pag-alis? Bukas ng umaga. Sasamahan ako ng kaibigan kong si Salome. Serafina? Pwede ba kitang mayakap? Sige po. Maaari niyo po akong yakapin, sir. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ngunit hindi siya umiimik. Ang bango niya. Kahit aswang siya. Pero ang bango niya. At napakagwapo pa talaga. Mag-iingat ka sa iyong paglalakbay bukas. Ihintayin ko ang pagbabalik mo. Matapos akong magpaalam kay Sir Landon, inihanda ko na mga kakailanganin ko sa pag-uwi sa aming tahanan. Namili rin ako ng pasalubong para kina Lola at Bimbo. Kinabukasan, maaga kaming umalis ni Salome
Pagkababa namin ng habal-habal, binagtas namin ang matarik patungong tuktok ng bundoka. Ngunit habang nasa daan kami, meron kaming naramdamang kakaiba. Ano yun? Naririnig mo ba yun? Parang may kakaibang huni akong naririnig. Ako nga rin eh. Pero baka ibon lang. Halika na, bilisan na natin para makauwi na tayo. Ay, ano ba naman yan? Katirika ng araw? Imposible namang may aswang sa paligid, ano? Gutom na gutom sila na kahit sa katanghaliang tapat, sumusunod sila sa atin. Kumukulo ang langis na bigay ni Lola. Ibig sabihin, may aswang nga sa paligid. Pero hindi ko maaaring sabihin kay Salome dahil tsak na matataranta siya. Serafina! Ano na? Bakit naman natahimik ka dyan? Tara na nga, umalis na nga tayo dito. Hindi na ako natutuwa sa mga naririnig kong huni ng ibon. Sige, tara na. Bilisan natin. Ayos ka lang ba, Serafina? Namumutla ka eh. Gusto mo ba ng tubig? May baon ako dito. Ayos lang ako. Tayo na, Salome. Bilisan natin ang paglalakad upang makauwi na tayo. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na mayroong aswang sa paligid. Matapos ang mahabang lakaran, nakarating na ako sa aming tahanan. Nagulat si Lola sa pag-uwi ko, pati rin si Bimbo. Ngunit agad ding napalitan iyon ng tuwa. Masaya ako dahil nakita kong muli ang aking lola at ang pinsan ko. Kinahapunan, habang naghahanda kami ng pagkain para sa hapunan, sinimulan kong sabihin kay Lola ang aking sadya. May sasabihin ka nga sa akin, Apo. Tungkol saan yan? Lola, nabanggit niyo po kasi sa akin noon ang tungkol sa mga aswang na sinalinan ng pagkaaswang. Tinuruan niyo din po ako ng orasyon at ritual. Pero hindi ko na po gaanong kabisado. Bakit bigla kang naging interesado tungkol dyan, Serafina? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Lola, kasi po, yung amo ko, isa siyang normal na tao. Pero sinalinan siya ng pagiging aswang nang hindi niya namamalayan. Sinasabi ko na nga ba, may kutob ako na mayroong sumusunod sa iyo na aswang. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Darito siya. Sinundan ka niya. Hindi po, Lola. Imposible po na sundan ako ni Sir Landon dito. Kung ganon, sino ang lalaking yan na nakatayo sa pintuan natin? Sir Landon? Ano pong ginagawa niyo rito? Bakit niyo po ako sinundan? Taka, ibig sabihin, siya yung aswang na sumusunod sa amin kanina ni Salome? Ganun na lamang ang pagkabigla ko nang makita ko si Sir Landon sa may pintuan ng aming bahay. Nakasuot siya ng puting polo, bagay na bagay sa kanyang makisig na tindig. Bigla akong kinabahan sapagkat hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ni Lola. Kilala ko ang lola ko, mabagsik pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang at iba pang elemento. Kaya naman natakot ako para kay Sir Landon. Kailan ka pa nasalina ng pagiging aswang? Maglilimang taon na ho. At kapag inaatake ako ng matinding gutom, ikinakadena ko ang aking sarili sa tulong ng mga kasamaan ko sa bahay. Bakit mo sinundan ang apo ko rito? Paano kung atakihin ka ng matinding gutom? Hindi mo ba naisip na delikado yon para sa kanya? Pati na rin sa amin. Paumanin. Hindi ko lang humatiis na mawalay sa kanya kahit ilang saglit. Maniwala ho kayo sa hindi. Nagagawa niyang pakalmahin ang sistema ko. Kahit inaatake ako ng pag-aswa. Balak mo yatang aswangin ang apo ko sa ibang pamamaraan. Ano? Wala. Huwag mo nang intindihin ang sinabi ko.
Bukas ng gabi, maghahanda kami at ikaw din. Isasagawa namin ni Serafina ang ritual. Tutalay, narito ka na rin lang. May pag-asa ho bang gumaling ako? Magagawa niyo ho ba talagang alisin ang pagiging aswang ko? Gagawin namin ang aming makakaya. Yun lang ang masasabi ko ngayon. Lumipas ang mahabang gabi. Naging mapayapa naman ang lahat. Doon na rin naming pinalipas ng gabi si Sir Landon sa aming bahay. Hindi na rin ako kinausap ni Lola pagkatapos namin ang pag-uusap ng sarilinan ni Sir Landon. Kinaumagahan, maaga akong nagising upang maganda ng aming agahan. Ang aga mong magising, magandang binibini. Sir Landon, gising ka na pala. Magandang umaga rin sa'yo, Ginoo. Bakit mo nga pala ako tinatawag na sir? Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Parang hindi naman tayo magkaibigan yan. Amo kita. Nakakahiya naman kung tatawagin lang kita sa pangalan mo. Ano na lang sasabihin ng makaririnig? Wala tayo sa bahay ko kaya wala ibang makaririnig sa'yo kung tatawagin mo ko sa pangalan ko. Isa pa, gusto kong marinig ang pangalan ko tuwing binabanggit mo ito. Sus, sadyang matamis talaga ang iyong dila, Ginoo. Tanging sa'yo lamang aking binipini. Huwag mo na nga akong bulahin. Serafina! Nabalitaan kong dumating ka na, kaya agad akong napasugod dito upang makita ka. Noriel, May kasama ka. Sino siya? siya si Sir Landon. Amo ko siya. Sumama siya sa akin rito. Ikaw, hindi ko alam na bumalik ka na galing Iloilo. Oo, nakabalik na ako ng 1 linggo. Nalulungkot nga ako nung malaman kong wala ka rito. Dahil nagtrabaho ka pala sa bayan. At sa unang pagkakataon na dadalawin kita, may kasama ka pang ibang tao. Hindi ako ibang tao. Hindi mo pa narinig yung sinabi niya kanina? O nagbibingi-bingian ka lang? Abat, nakakabasuso ah. Bakit? Sino ka ba sa tingin mo? Porket amo ka ni Serafina, tingin mo urungan kita? Ano ba? Tama na. Magsitigil nga kayo. Bakit ba kayo nagkakainitan? Noriel, pwede bang umalis ka na muna? Saka na lang tayo mag-usap. Serafina, nakakasakit ka na ng kalooban. Ako pa talaga ang napili mong paalisin. Ako ang kaibigan mo. Ipagpapalit mo ko sa lalaking yan. Ano bang sinasabi mo, Noriel? Nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na muna bago pa magising si Lola Doring at pare-pareho tayo mapagilitan. Umalis ka na muna. Ikaw nakakabastos. Hindi mo na iginalang si Serafina sa kanyang sariling pamamahay. Itong tatandaan mo ah. Aalis ako ngayon. Pero hindi pa tayo tapos. Wala naman akong sinabing tapos na tayo. Tingin ko, nag-uumpisa pa lamang tayo. Bakit? Saan mo ba gustong tapusin? Walang hiyoko! Noriel, pakiusap. Umalis ka na. Huwag mo namang bastusin ang bisita ko. Yun ang unang beses na nakita ko nagalit si Sir Landon. Kita ko ang pagdilim ng kanyang mga mata. Dahil sa inasal ni Noriel, kaibigan ko si Noriel. Hindi rin lingid sa lahat ang kanyang pagkakagusto sa akin. Pero hindi ko ito binibigyan ng pansin dahil lamang kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Nang araw na yun, buong akala ko tapos na ang lahat. Ngunit ang hindi ko alam, meron palang binabalak si Noriel. Mamayang gabi, sa kabiluan ng buwan, sigurado akong magugutom ka. Bibigyan kita ng pagkain na aking mahal ama. Ituturo ko sa iyo ang lalaking karibal ko kay Serafina. Ang kapal ng mukha niyang tumungtong dito para agawin ang mahal ko. Kaya sige, Itay.
lapain mo siya mamayang gabi. Patayin mo siya para sa akin. Para wala na akong kaagaw kay Serafina. Nawala sa utak namin ang nangyari sa pagitan ni Noriel at Sir Landon dahil abala kami sa paghahanda sa gagawin naming ritual ni Lola para kay Sir Landon. Samantala, si Sir Landon naman abala sa pagtulong kay Bimbo sa pagbabalat ng kamote at pagbibilad ng palay. Halata sa itsura nito na hindi sanay sa mga gawaing bukid. Namula rin ang balat nito dahil sa sikat ng araw. Nakita ko rin nanghihina ito, kaya naman kaagad ko itong nilapitan. Sir, tama na ho yan. Hindi ho kayo dapat nasisikatan ng araw ng matagal. Sabi ko na sa'yo, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Sige po. Landon, pwede ba kayong magpahinga muna? Ang sarap sa tenga kapag tinatawag mo ako sa pangalan ko. Bulero ka talaga. Sige na, pumasok ka na sa loob. Ako na ang tatapos nito. Pagdating sa'yo, Serafina, hindi ako marunong magbiro. Sige na, naniniwala na ako. Pumasok ka na sa loob. Dapit hapon na, nang kinausap kami ni Lola hinggil sa gagawin naming ritual. Narinig naming mabuti si Sir Landon sa lahat ng sinasabi ni Lola During. Kitang-kita ko rin ang kaba sa mga mata ni Sir Landon. Maghihintay tayo sa ilalim ng puno ng balete. Doon natin isasagawa ang ritual ng pagtatanggal sa mutya ng aswang na isinalin sa iyo, Landon. Magtatagumpay tayo, hindi ba, Lola? Magtatagumpay tayo, Apo. Magtiwala lang tayo sa ritual at sa tulong ng ating pananampalataya. Handa po akong gawin ang lahat upang mawala ang sumpa na isinalin sa akin. Magdasal tayo na walang maging sagabal sa ating ritual. Pugad ng mga aswang ang lugar na ito, kaya't hindi lamang tayong naririto ngayon. Kung hindi meron ding ibang mga nilalang na maaaring maghasik ng gulo. Hindi ko po hahayaang mangyari yun, Lola. Landon, ipinapangako ko, gagawin namin ni Lola ang lahat. Gumaling ka lang. Maraming salamat, Serafina. Hulog ka ng langit sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Walang anuman, Landon. Masaya akong makatulong sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako upang samahan ka sa labang ito. Dumating ang gabi. Agad kaming nagtungo sa malaking puno ng balete. Dala ko ang malaking lubid na ipanggagapos namin kay Landon ayon sa kanyang kahilingan upang hindi niya kami masaktan kapag nawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Natapos naming igapos si Sir Landon. Sa pag-angat ng buwan sa madilim na kalangitan, nagsimula itong maghiyaw mula sa matinding sakit na nararamdaman. Si Lola During naman naghahanda ng mga kailangan namin sa ritual nang bigla kaming makarinig ng alulong ng aso. Nakatatakot ang alulong kaya agad kaming nabahala ni Lola. Serafina, ihanda mo ang agwa bendita, pati na rin ang bawang at asin. May ibang aswang sa paligid. Opo, Lola. Isasaboy ko ito sa oras na sumugod sila sa atin. Palibutan mo ng bawang at asin ang kinaroroonan ni Landon. Iba ang kutob ko sa aswang na ito. Pakawalan niyo ako. Kaya ko siyang labanan. Hindi. Kami na ang bahala sa kanya. Lola, nararamdaman ko na paparating na siya. Humanda ka, Apo, at mapapalaban tayo. Opo, Lola. Nakahanda na po ako. Laman at dugo. Hindi. Anong? Serafina! Apo! Sa likod mo! Hindi. Ang aswang, dadambahin niya ako. Teka, hindi ako nga atakihin niya, Lola. Si Landon! Lalabahin kita! Hindi mo ko mapapatay. Pareho tayong aswang. Hindi! Landon!
Sabuyan mo ng agwa bendita ang aswang na sumugod kay Landon, Serafina. Gayon din, walang laban si Landon sa kanya. Hindi siya natural na aswang. Opo, Lola. Heto ang agwa bendita. Isasaboy ko ito sa likod niya ng ganito. Ang aswang, unti-unti siyang nanghihina, Lola. Nawala ng ulirat. Unti-unti na rin nasusunog ang kanyang balat. Yan ang nagagawa ng sagradong tubig sa isang aswang. Ngayon, gagawin na natin ang ritual kay Landon. Malapit nang sumapit ang hating gabi. Kailangang maisagawa natin ang ritual. Landon, nakahanda ka na ba? Andang-handa na ako, Serafina. Maraming salamat sa muling pagliligtas ng buhay ko. Walang anuman, Landon. Nandito ako para sa iyo. At magsasagawa na tayo ng ritual ang magpapalaya sa iyo. Magtiwala ka lang sa amin. At sa poong may kapal. Gagawin namin ang lahat para gumaling ka. Isinagawa namin ni Lola Doring ang ritual at orasyon. Saksi ang kabilugan ng buwan sa aming pananampalataya sa poong may kapal upang palayasin si Landon mula sa kanyang pagdurusa. Pagkatapos ng ritual at orasyon, may ipinainom si Lola kay Landon. Inumin mo ito, Landon. Sige po. Salamat. Sagradong gamot yan na magpapalaya sa iyo sa sumpang iyong kinasasadlakan. Ano nangyayari sa akin? Bakit parang may gustong lumabas sa aking bibig? Lola, ano pong nangyayari kay Landon? Nakahawak siya sa leg niya. Tila hindi siya makahinga. Yan ang epekto ng sagradong gamot. Isusukan niya ang mutya ng aswang. Lola, may isinusuka siyang tila isang maliit na itim na ibon. Ngunit parang patay nito. Lola, si Landon, nawalan siya ng malay. Yan ang kadalasang ipinapasa ng mga aswang sa mga nais nilang pagsalina ng kanilang pagiging aswang. Maraming salamat sa poong may kapal at nagtagumpay tayo. Halika, Apo. Magtulungan tayong maiuwi si Landon sa bahay. Opo, Lola. Tayo na po. Napakasaya ko, Lola. Dahil nagtagumpay tayo. Tunay ngang hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Maligaya kaming bumalik sa aming tahanan. Pinagtulungan namin ni Lola na maiuwi ang walang malay na katawan ni Landon. Samantala, hindi namin nabigyan ng pansin ang katawan ng aswang na sumugod sa amin. Hindi na rin namin nakita kung sino nga ba ito nang magbago ito ng anyo dahil na rin sa labis na tuwa namin ni Lola. Itay! Itay, gumising kayo! Itay! Oh! Hindi na siya umiinga! Sunog na rin ang kanyang balat! Itay! Itay ko! Wala ka ng tutay ko! Kasalanan ko ito! Kung hindi sana ako naging makasarili, hindi sana sasapitin ito ng aking ama! Ngayon, wala nang kaisa-isa kumalo sa buhay. Ako ang tila ng pagkamatay ng aking ama. Diyos ko, patawarin niyo ako. Alam ko kahit isang aswang ang aking ama, hindi niya kailanman nagawa ba ng kitang tao. Pero dahil sa akin, nagawa niya. Ang kapalit nito yung kanyang buhay. Patawarin mo po ako, Diyos ko. Itay, patawarin mo ako. Kung marunong lang sana akong tumanggap ng pagkatalo, hindi mo sana sasapitin to. Patawarin mo ako, Itay! Itay! Nang magkamalay muli si Sir Landon, masaya naming ibinalita sa kanya na nagtagumpay kaming maalis ang mutya sa pagiging aswang na isinalin sa kanya.
Nakita ko ang saya sa mga mata ni Landon. Halos maluha-luha ito sa kaligayahan. Masaya rin ako para sa kanya, lalo na alam kong maraming umaasang babalik siya sa dati niyang buhay. Isang malaya at walang sumpa ng pagiging aswang. Hindi ko alam kung paano kayo pasalamatan, Lola Doring. At ikaw rin si Rapina. Bilang isang albularyo, tungkulin ko ang tumulong, Landon. At hindi ka lang dapat magpasalamat sa amin. Magpasalamat ka rin sa amang lumikha. Labis-labis po ang aking pasasalamat sa Panginoon. Matagal ko rin po ininda ang ginawa sa akin ng matandang aswang na yun. Pero dahil sa tulong ninyo ni Serapina, nawala ang sumpa ng pagiging aswang sa aking pagkatao. Lubos ang kasiyahan ko, Landon. Dahil nawala na ang mutya ng aswang sa iyong katawan. Malaya ka na muling gawin ang bagay na ginagawa mo noon nang walang kinakatakutan na baka masaktan mo ang mga taong mahal mo. At utang ko ang lahat ng yun sa iyo, Serapina. Sa inyo ni Lola Doring. Sana tanggapin mo ang aking damdamin. Sa maikling panahon ng ating pagsasama, binigyan mo ng kulay at ng pag-asa. Kailanman, hindi mo ko sinukuan. Dahil alam kong mabuting tao ka, nasaksihan ko yon. Sa kabila ng pinagdadaanan mo, mas pinili mong maghirap kaysa makapatay ng tao, dala ng iyong pagiging aswang. Matapos ang pangyayari sa bundok, bumalik na si Landon sa kanyang tahanan sa bayan. Samantalang ako naman, mas piniling manatili sa bahay ng ilang araw. Sa mga araw kong pananatili roon, muli akong dinalaw ni Noriel. Humingi siya ng kapatawaran, umiyak. Inamin sa akin ang pagkakamali niya. Nalulungkot ako sa nangyari sa kanyang ama. Mabait na tao ang kanyang itay. Ngunit dahil sa kapusukan ni Noriel, nang wala ito, may parte sa akin na sinisisi ko ang aking sarili dahil sa pagkawala ng ama ni Noriel. Ngunit sabi ni Lola, huwag ko raw sisihin ang aking sarili dahil sa nangyari. Muling bumalik ako sa bayan upang ipagpatuloy ang aking paninilbihan sa tahanan ni Landon. Nagustuhan mo ba ang regalo ko sa iyo, Serapina? Landon, di ba sinabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong regaluhan. Gastos lang yan. Aking paraluman. Kaarawan mo ngayon. Hindi maaaring hindi kita bigyan ng regalo. Isa pa, nais ko rin itanong sa'yo kung tinatanggap mo ba ang pag-ibig ko? Landon, alam mong may pagtingin din ako sa'yo. Pero maaari bang dahan-dahanin muna natin ang lahat? Gusto ko pa kasing tapusin ang pag-aaral ko sa high school. 20 anyos na ako, pero hindi ko pa natatapos ang aking pag-aaral. Kahit gaano katagal, Serapina, maghihintay ako. Kagaya ng araw at buwan na magtatagpo rin ang ating tadhana. Maraming mga pangyayari na imposibleng paniwalaan ng iba tulad ng mga aswang at albularyo. Ngunit sa puso't isipan ko, lahat ng ito ay totoo. Saksi ko ang mga taong nagmahal sa amin at naniwala sa amin ni Lola at ni Landon, kagaya ng araw at ng buwan. Hindi naman magkapareho ang ningning ng aming mga liwanag. Balang araw, magtatagpo rin ang aming tadhana. Mahal namin ang isa't isa, ngunit inuna muna namin na kilalanin ang bawat isa. Ngayon, tahimik na po ang lahat. Wala nang aswang na gumagambala sa amin. Salamat sa Panginoon dahil hindi niya kami pinabayaan.